Hello guys, magandang araw. Ah, Muli po, mag-upload ako ng full demo tutorial sa paglinis ng outer unit. Ito po is walang cut from the start, buhat sa tanggalin natin yung mga tornilyo hanggang sa ibalik na po natin siya. So, itong video na to ay lasted like almost 30 minutes. So, kung mapapansin nyo, ang una ko tinanggal yung 4 na tornilyo dyan sa taas, sa cover sa ibabaw. Mag-iingat po kayo sa pagtanggal ng tornilyo kasi baka dumulas yung inyong tools, mabutas yung ating condenser. Sa paglilinis ay dahan-dahan lang po ang pagkakalas ng mga tornilyo. Ganun din sa paglilinis. So, panoorin nyo guys. Yan, tinatanggal ko yung mga tornilyo pa lang dyan. So, ingat na ingat ako. Talagang hinahanap ko kung ilan yung tornilyo nakakabit para malaman ko kung matatanggal na agad siya. Ayun, natanggal ko na siya. And then, ang sunod kong tatanggalin ay yung cover sa harap. So, meron yung tornilyo sa taas. Yung tornilyo ng bracket ng fan motor. Tsaka yung tornilyo na nag-a-attach sa housing at sa plastic ng outdoor board. So, kailangan matanggalin yan para matanggal mo yung cover sa harap. Pag natanggal mo yung mga tornilyo, dalawa sa gilid sa kaliwa, and then sa ilalim, bali 3. Sa ibabaw, 3. Yun, iangat mo lang para matanggal yung pagkakahook ng clip. And then, ayan, ina-analyze ko kung matatanggal ba ng madali yung ating fan motor. So, nakita ko, madali lang tanggalin yung clip. Kaya, yan, binabaybay ko yung yung pagkakalagay ng wire. So, nakita ko na matatanggal siya. Kaya yan ang aking susunod na gagawin. Tanggalin yung pagkakakabit sa socket ng ating fan motor. Huwag po natin bigla-biglang hahaltakin yung pagkaka-attach nung socket kasi baka mabunot sa ibabaw yung mga garis niya. Ganun din sa ilalim, baka mahugot. Ayun, nakita ko na sinekpot ko yung pinaka pampasikip niya. Ayun, natanggal ko na. Tapos sinugot ko na yung harness. Ayun, tapos may 2 tornilyo yan sa base. Nakakapit yung frame ng fan motor sa base. So, tanggalin lang yun para matanggal yung buong fan motor. Ayun, natanggal ko na. So, pinababa ko. Sabi ko, punasang maigi. So, ayan. Dahil nakasetup na ang ating panlinis, bago tayo mag-wisik ng tubig, ating walisan, ating brushin yung mga lawa-lawa sa loob ng outer unit. So, pinagpagang ko dyan yung cover ng motor, and then yung compressor, yung mga lawa-lawa sa board, tinatanggal ko. At chinecheck ko rin kung may mga lawa pa ba or alikabok doon sa mismong parts sa loob ng board. Kasi pag hindi natanggal yan, hindi nalinis, balang araw pwedeng siya yung sumira ng ating board. So yan, tinatanggal-tanggal po siya. And then, sigurado na ako wala na siyang mga lawa-lawa or alikabok na
pagkakatapos sa compressor sa board, humingi ako ng pang cover. Kinoveran ko ng tela itong board para kung umampias man hindi siya mabasa, no? Kasi hindi naman advisable na tanggalin yung buong harness ng board, lahat ng harness, kasi pwede pa siya mag-cause ng loose connections, so baka maapektuhan yung unit. So ganyan na lang po ang ating gagawin, at mahalaga po yung malinis natin ng maayos ang condenser. Yan, sinetap ko na yung aking power spray, and then una kong bubugahan nitong condenser. So buhat sa loob palabas, dahan-dahan sabog lang ang ating tubig para hindi ma-deform yung fins. At tsaga nyo lang po siyang bugahan. So ganyan lang naman po yung pag-ano nyan, paglilinis. Maging maingat ka lang, panoorin mo lang yung video, simulan mo na tapusin mo. Kasi cost ng linis ay 1,000, 1,500, minsan may nagmamahal pa. So kung medyo low budget at meron ka namang mga tools na magagamit, kaya mo na mag-DIY, ano? So ganyan lang po ang paglilinis. Ingatan mabasa yung mga mahalagang parts. Dahil sa paglilinis, idaway din naman natin yung mga pipe, pero ingatan natin para makaiwas tayo sa pagkakaroon ng leak. So, linisin natin lahat yan. Pag nabalawan, sasabunin. Pag nasabon, babalawan. Ayan. So, maging matyaga ka lang sa paglilinis. Kaya pala make sure na walang mga bagay na mababasa sa ilalim, lalo na yung mga appliances natin. So dito, dahil may pang cover naman yung washing machine, may plastic, may telang pang cover, hindi na pinatanggal ng may-ari yung washing, pinatakloban na lang. Pero siyempre kahit may taklo, pilit nating iniingatan ng mabasa ito, ng basang-basa, kasi sensitive din naman parts ng washing machine. Ayan, umakyat na ako, and then binubugahan ko na. Sa likod naman ako pumubuga. And then yan nga pala, medyo nakat ng konti yung video kasi nasa hagi ko, kaya pinalik ko siya. So tuloy lang natin yung paglilinis. Okay, so ganyan lang, basic lang naman na maglinis. May mga cleaning agent tayong nagagamit na pang aircon talaga. Ayun, ihalo po natin sa ating sabon kapag tayo nagsabon, para kahit paano is malinis talaga ng tuluyan ng ating aircon, Itong demo tutorial na to is para lang sa outdoor unit. Kumbaga full demo tutorial to, from removing the screw hanggang sa maibalik natin siya after maglinis. So yan, ganyan lang po yan. So ngayon, nabalawan na. Sasabon naman tayo doon sa mga flooring, sa mga tagiliran, yung mga kumapit ng dumi para matanggal. Yan, hinaluan po natin ng na chemicals na pang aircon. Yan, so ingat lang, baka masagi yung mga mahalagang bagay. Kasi yung electrical, yung piping, kailangan kinoconsider natin paglilinis. Hindi pwedeng pabara-bara, kasi baka sa halip na linis lang yung magka-problema yung unit. Itong outdoor unit yung kakonekta doon sa loob ng indoor unit. Dito na pa-process yung init, sa loob yung lamig. So pagka walang init sa labas, posibleng hindi tumatakbo yung compressor, o kaya posibleng may sira yung inyong buong aircon. Pwedeng walang freon, pwedeng hindi umaandar ang compressor, or may sira talaga. Kaya sa tuwing lumalabig ang loob, dapat umiinit naman sa labas. Lagi magkakambal yun. Ayan, nasabunan ko na yung mga dapat sabunan. And then yan, magbabalaw naman po ako dyan.
Yan, itong video na to is wala talaga tong cut. Complete tutorial to. Kung buo tong video na to nating ina-upload. Yan yung mga fins, inanohan ko din. Although matatangay na siya ng ating power sprayer is kinukuskus ko pa rin siya. Kasi meron mga dumi na hindi natatanggal ng power sprayer lang. Kailangan talaga kuskusin. Medyo naubusan kami ng tubig dyan kaya nagsalin kami sa timba. Kasi yung power sprayer ko pwede saksak sa gripo pero kung walang tubig pwede din sa timba lang. Kaya naman niya higupin yung tubig sa timba and then ibuga niya ng malakas dyan sa ating gun. Yan, medyo pinabibelo muna natin yung ating power sprayer machine. Kasi nga sa timba lang tayo kumukuha ng tubig. So, konting minuto na lang matatapos na to. So, pag napanood mo to, buhat sa simula hanggang wakas, matututo ka na maglinis ng iyong outdoor unit. Malaking bagay na mapanood mo to. Pero syempre, kung hindi naman kaya ng iyong kakayanan na mag-DIY, wag na wag kang susubok, lalo't lalo kung may pangamba ka at may alinlangan kasi baka lalong lumaki ang sira ng iyong unit. Kaya dapat sa pagdi-DIY buong loob, presence of mind, focus ka, matandain ka, hindi ka malilituin, kasi isang pagkakamali mo kung hindi mo masira unit, pwede ka masaktan. Ayan. So binabalawan ko na siya. Ayan. So malabas na ulit yung tubig na malakas. So binabalawan ko na itong outdoor unit. Ito na yung final na pagbabalaw. Tsaga-tsaga pa rin hanggang wakas. So nga pala guys, you may subscribe, like and share this video para makarating sa mga friends and relatives mo. Matuto din yung iba. And then sa ating YouTube channel na sa pangalan ni Jefferson Villacero, marami po akong upload dyan. Sa washing machine, sa paglilinis ng indoor, outdoor, pagre-repair ng washing machine, ventilador, pagre-repair ng appliances. So makikita nyo po dito sa loob ng aking YouTube channel. So sa free time nyo, nod-nod lang kayo. Marami talaga kayong matututunan. At hanggat maaari, pinipilit kong detalyado ang pag-i-explain upang totoong matutunan nyo ang mga tutorials na aking ina-upload. So yan, halos patapos na. So konting oras na lang matatapos na to. Ayan, pasensya na sa background ng parking ng dogs. So yan, so nakapagbalo na tayo. Ang ating gagawin dito ay medyo linisin muna natin ng konti yung area. Ayun, sa ilalim. So syempre yung mga cover ng indoor at outdoor nililinis ko dyan sa baba. Nasabon na yan ng aking partner, ng ni Mrs. Sinabunan niya. So ako naman na nagbabalaw galing ang power sprayer. So ito kahit hindi nyo naman nakikita, basic lang, para ka lang naghugas ng pinggan. So ganun lang, sulok-sulok, sabunin mga gilid-gilid. And then yan, bombahin natin ang power sprayer para malinis ng lubusan. So simple lang. Halos matatapos na tayo. So sa ilang saglit pa, makikita nyo naman kung paano ko siya ikinakabit pabalik. Sabi ko nga, ito ay full demo tutorial. Kung nasimulan nyo ang video, make sure na tapusin nyo para talaga makuha nyo yung buong proseso. So
So, oras lang naman ang mawawala sa inyo pero may matututunan kayong malaking bagay dito sa aking in-upload. So, yan. Tuloy lang po. And then, after nyan, isa-isahin na natin ikakabit. So, just keep on watching, okay? Nga pala, natatanong ng karamihan kung ilang buwan ba dapat linisin ng aircon. Ang usual talaga is 6 months to 1 year. Kung ang area mo is masyadong maalikabukin along the way at lagi-lagi mong ginagamit yung aircon, better na palinis ka ng every 6 months. Pero kung madalang mo namang gamitin, pwede na ang once a year. Pero bilang technician, ang advice ko is every 6 months kasi better na malinis siya every 6 months kasi na-check natin time to time yung board kung masyado na ba siyang madumi, kung napasukan na ba siya ng mga gagamba. Kasi yung mga itlog ng gagamba, mga langgam, pwede makasira ng board yan. Kaya sa routine cleaning ng ating aircon, syempre, parte yan sa pagdilinis. Chine-check ng maglilinis o ng technician yung mga parts na yan. Hindi naman ibig sabihin talagang linis lang ang gagawin namin. Chine-check din namin yung mga parts, lalong-lalo yung board kung napasukan na ba ng langgam or maraming gagamba na sa loob. So, yun yung mga bagay na mahalaga kasi kung hindi mo aanuhan ng preventive maintenance PMS yung iyong aircon unit, madadali ang buhay nito. Pwede siyang masira agad. So tanggalin natin sa isip natin na lumalamig pa naman pero 2 years nang walang linis, tanggalin natin sa isip natin yan kasi yan ang maling paniniwala at paliwanag ng mga ibang tao na nagtitipid sa pagpapalinis. So sinasabi ang PMS or cleaning every 6 months para talaga maiwasan madaling masira ang ating unit. So both sa lilinis, again, chinecheck natin yung mga parts kung okay pa ba yung mga wirings, okay pa ba yung board, walang dumi. Kasi sama-sama yan sa paglilinis. So halos matatapos na ako sa paglilinis ng mga cover. So after nyan, tutuyuin lang natin and then ibabalik na natin isa-isa. Ayan na, yung pinaka-cover na sa loob or ng indoor unit ang aking nililinis. Hindi ako nakapag-upload ng full demo tutorial sa loob kasi mag-isa lang ako sa loob kanina. Walang tagahawak ng camera at hindi ko rin naman ma-setup. Sa isang lugar wala akong makitang magandang spot. Kaya naisip ko ito na lang muna ang outdoor unit. And then moving forward, pag naglinis ulit ako kung may pagkakataon makapag full demo tutorial naman ako ng indoor unit is at yun naman ang ating i-upload. So ayan na, tapos na tayo. Yung extension na ginagamit ni nanay para dyan sa washing machine niya kanina ay binalutan natin plastic para hindi mabasa. Kaya hindi na rin pinilipat ni nanay yung washing machine kasi hanggang matatapos na yung process. So sabi niya okay lang, takuluban lang daw. So yan na po, tinatanggalan natin isa-isa yung mga pinang-cover natin, yung mga basahan. Pilit na natin tutuyo ng bahagya itong outdoor unit and then isa-isa na natin ibabalik yung mga tinanggal nating parts. Ayun. So si Mrs. nga pala yan tumutulong sa atin sa paglilinis. So malaking bagay na kasama natin siya. Hindi na kailangan ng helper kasi ang gagawin lang naman ng helper is taga-abot-abot. So si Mrs. na lang. At na-enjoy naman namin parehas ang aming ginagawa. So guys, kung may naririnig kayong mga kaul ng aso, pasensya na kayo. At may nakikita ng mga tao yung aking aso, kaya ako ng kaul. So, nasa 19 minutes na tayo ng tutorial. So, mga 8 more minutes matatapos na. So, pinupunasan ko na lang yan. And after kung punasan, ikakabit na natin isa-isa. So, una natin ikakabit ay yung fan motor.
sure na safe ang ating kapaligiran sa pagbabalik ng mga cover. Yan, sinabit nila yung extension dun sa may bracket. Make sure ko natuyo at hindi talaga nabasa, so hindi naman. So yan, kung may napanood kayong video na may mga cut, for the sake of making the video, please na maganda. Ito video ko yan, walang cut, wala tayong tinanggal na video, dire-diretso lang from removing the screw hanggang sa mabalik natin yung last screw. Makikita nyo dito. So yan, fan motor, ibabalik na natin. Paano lang tinanggal, ganun lang naman ibabalik yan. Yan, so isasabit mo lang yan doon sa may gilid ng condenser, sa may gitna ng condenser. Tapos sa base may dalawang tornilyo, ibabalik mo, and then yung kanyang wire ibalik mo doon sa pinagtanggalan mo. Maingat kasi maninipis lang yung wire niyan, then pag nailatag mo na siya ng ayos, ibalik mo na yung tinanggal mong sakit kanina. So ibabalik mo lang siya doon kung saan mo tinanggal, at huwag na kakalimutan ibalik yung kulay gray na yan na siya magpapasige para hindi basta mahugot yung pagkaka-attach niya. Tapos ibalik din natin itong cover ng fan motor, ng compressor. Ganun lang kung paano natin tinanggal kanina, isa ating ibalik na maayos. Sisilbing protection din yan. Protection sa vibrations, protection sa basa. So yan, naikabit na natin. So piniprepare ko na lahat ng screws kasi nga ibabalik na natin isa-isa yung mga cover. So makikita nyo is masinop kung sinecheck yung bulsa ko, kasi sa bulsa ko na lang nilagay yung mga tornilyo para iwas mawala. So ibalik na natin yung dalawang screw dun sa ilalim, sa base, para matindi yung kabit ng ating fan motor. And then nung naikabit na natin, ito na, kabit na natin yung pinaka-cover sa harap. Una yung ibabalik, and then panghuli yung sa ibabaw. Pag tatanggalin naman una sa ibabaw, huli sa gitna. So yan, nalinis na po natin yan sa baba kanina. Yan, so may tatlong tornilyo dyan. Pagbabalik ng tornilyo, tama lang huwag naman pakahigpit, huwag naman pakaluwag, yung tama lang, yung parang lumak lang siya, okay na yan. Kasi hindi naman yung kakawala Kasi sa katagalan, kakalawangin yung mga ulo ng tornilyo. So ang tendency, pag hindi ka sanay magalas ng makakalawang, hindi mo na madi-DIY yung unit mo. So kung kinakalawang siya at hindi naman kahigpitan, madali mo pa rin siya matatanggal. So yun, binalik ko na yung tornilyo doon sa tagiliran, sa taas at sa baba. And then dito yan, sa kabilang part, ganyan din yung binalik ko. Tapos yung sa taas niyan, mamaya na kasi yung cover ang ating huling ibabalik. Ayan na. So ngayon, sa ibabaw ng fan motor, may dalawa din tornilyo yan dyan. I-connect mo dyan sa pinaka-cover sa harap para hindi talaga siya gumalaw. So yung dalawang tornilyo sa ilalim, and then yung dalawang tornilyo dito sa ibabaw. So yan.
na uli yung fan motor niyan. And then may isa pang tornilyo, nandiyan din sa taas na yan. Yung tornilyo na magdidikit para sa board. So ngayon, yan, ibalik na natin yung cover. So may 4 na tornilyo yan, kaliwat kanan tig 2. So yun lang guys, ganyan lang ang tamang paglilinis ng outdoor unit. So alam mo na to, di ba? So malamang marami na namang magdi-DIY ng mga units nila dahil may natutunan na sila sa Jefferson Villosero YouTube channel. So maraming salamat guys sa pag-watch. Please subscribe naman sa ating channel. Maliit na bagay lang ang hinihingi po natin para po tayo ay ma-inspired sa pag-upload ng ganitong video. So hanggang dito na lang po ako. At sa muli, lagi lang sumaybay sa aking YouTube channel. Maraming salamat guys. God bless you. More power. Alright, so tapos na po. Hindi na po ako magsasalita. Hintayin na lang natin matapos yung video. Alright, goodbye guys. God bless you. Ayan, 2 tornilyo na lang. Alright, so goodbye again.